State of calamity dineklara na rin sa Cainta, Rizal. Pamimigay ng relief goods ng lokal na pamahalaan sinimula na. Habang pinaghahandaan rin ang mga residente sa posible pang pagtaas ng tubig dahil sa dalawang bagyo at ng habagat. May report si Luisa Erispe ng PTV Live. Angelic, nasa state of calamity na nga ang Cainta, Rizal sa mga oras na ito. At dahil nga yan, hanggang sa ngayon, may ilang mga residential area ang hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha. May ilang mga residente naman na nagsimula ng mamili ng mga pagkaing i-imbak sakaling tumindi pa ang baha sa lugar. Gutter deep hanggang binti na baha. Ganito ang sitwasyon sa ilang lugar sa Cainta, Rizal. Sa kalsada ng Felix Avenue, pahirapan pa rin na makadaan ang mga motorista. May ilan pang ang sasakyan na natitirikan sa gitna ng kalsada. At sa mga kabahayan naman, sa Barangay Santo Domingo, nilulusong pa rin ng mga residente ang baha, makabili lang ng pagkain. Ayon kay Tatay Mawe, halos 4 na araw na ang baha sa lugar at iniwan pa ito ng nagdaang habagat. Bahagyang bababa pero tataas ulit kapag umulan. Kaya wala silang magawa kundi lusungin ng baha, makabili lang ng pagkain. Basically, parang gumaganon-ganon eh. Kasi tulad yan, pag tumigil yung ulan, ang bagal ng, ano tawag nito, yung pagbaba ng tubig, tapos bigla namang ulan. So, imbis na bababa na, tataas na. Kaya ano nangyari? Parang ganyan-ganyan. That's the reason why 3 to 4 days na stuck kami. Tuwan-tuwa kami pag nakakita ng araw. Kanina may slight na araw, tapos mamaya wala na naman, madilim na naman. So, ganyan lang. Si Grace naman, isang kahong pagkain na ang ipinamili niya paglabas ngayong araw. Nangangamba kasi siya na baka tumaas pa ang tubig dahil sa bagong bagyo na naman na kinakaharap ng bansa. Hindi, mga ano lang, pagkain sa bahay. Kasi nga hindi nga kami makalabas. Sabi, may baha na, kanina lang dumating yung Dante daw. Tapos hindi pa namin, sabi 3 pa daw yung darating. Yun. Pero sabi naman, iikot naman daw yung mga nila ni Mayor. Kaya, ayun, naasahan din namin. Ayon sa MDRRMO, tumatagal talaga ang baha sa Cainta, Rizal dahil sa catch basin ito sa oras na umulan ng malakas sa iba pang matataas na lugar sa Rizal. Pinaghahanda na nila ang mga residente sa posibleng pagtaas pa ng tubig kung magtutuloy-tuloy ang ulang dala ng habagat at mga bagyong Dante at Emong sa Luzon. Nagkaroon naman siya ng advisory and warning with regards to sa overspilling ng Wawa Dam. Then nagka-contribute din La Mesa at the same time yung upstream namin, yung Antipolo and the Montalban Rodriguez going down to Marikina, then Marikina going to the outfall namin. So doon sila pumasok lahat ng tubig. Hindi natin na-expect na with Dante and yung susunod si Emong, marami pa rin dudulot sa atin na habagat ng rainfall. Kaya be ready lang at nandito naman po ang ating munisipyo, ang ating LGU to help anytime. Sa ngayon nga, Angelic, idineklara na ang state of calamity sa Cainta para makapaghatid ng tulong sa mga residente, lalo na sa mga hindi pa lumikas at nananatili sa kanilang tahanan. Nagsimula ng mamahagi ang LGU sa Karangalan Village, Barangay Santo Domingo, kung saan gabewang pa ang baha hanggang sa ngayon. Sakali naman anyang tumindi pa ang baha, handa silang magkaroon ng evacuation sa mga mabababang lugar. Angelic, nandito ako ngayon sa Felix Avenue dito sa Cainta, Rizal. At kung makikita mo sa aking likuran, sinusubukang tumawid ng mga sasakyan dito sa baha. Yung baha kasi dito ay gutter deep hanggang binti. At yung ilang mga sasakyan na light vehicles katulad ng mga motorsiklo ay tumitirik pa rin sa gitna kapag hindi tuloy-tuloy yung kanilang pagdaan. Para dun sa mga sasakyan na nais dumaan sa Felix Avenue pero mababa yung kanilang mga dalang sasakyan, ay maaari silang umikot doon sa Eugelio Amang Rodriguez Avenue para makarating ng Ortigas.
Ortigas Avenue. Samantala, Angelique, mabanggit ko na rin kanina lang ay nagdeklara na naman ng state of calamity ang San Mateo, Rizal dahil din sa ilang mga pagbaha sa lugar. Humihingi pa tayo ng update kung ilan yung mga lugar na baha pa doon hanggang sa ngayon, pero may mga nakikita na tayong update na namamahagi na ng tulong ang LGU ng San Mateo sa kanilang mga residente na apektado. Angelique. Okay, so Luisa, napansin natin na mga truck talaga kaya ang baha. Yung mga small vehicles mukhang hirap. So bukod sa Felix Avenue, ano pa yung mga delikadong lansangan na either nadaanan ninyo o na ipabalita sa inyo na delikado na talaga ang mga maliliit na sasakyan? Angelique, isa nga rin dyan yung Imelda Avenue na sinasabing mataas din yung baha doon sa lugar na yon. At kanina nga sinusubukan nating makarating doon pero napakahirap talaga dahil nga kahit yung mga papunta doon sa kalsada ng Imelda Avenue ay mataas na rin yung tubig. Kahit yung mga subdivision o kaya yung mga residential area sa loob noon, katulad nga nitong Karangalan Village, itong village na Country Homes, ay mataas din yung tubig, nahihirapan yung ating sasakyan na makadaan doon. Yung mga truck kakayanin, pero sa ngayon yung mga motor o kaya ay mabababang sasakyan ay talagang hindi makakaraan. Angelique. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV.